mga kabisdak, no? So yun, may gagawin naman tayong video ngayon. So about to sa mga bodybuilder, yung mga sikat na men's physique, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. So siguro kilala niyo naman si Jeremy Footbin. Jeremy Footbin, ito yung nag-champion last 2024. Siya yung nag-champion sa Mr. Olympia. Okay? So makimaritos lang naman tayo. So yun nga, common to sa mga bodybuilder or sa mga nagpapaganda ng katawan. Sabihin natin hindi nati or hindi natural. So yun, balita dito is Jeremy Footbin na diagnosed with stage 1 kidney cancer daw po. So delikado talaga. So sabi dito can develop in a certain factors associated with bodybuilding practice such a high protein intake. So yun po yung doon talaga na pwede tayong magkakaroon ng kidney problem. Okay? Paano siya nangyari? Okay, so pwede siya mangyari sa mga bodybuilder sobrang high protein intake supplements is called potentially contribute on the kidneys issues. So through the direct link, the kidneys cancer remains unclear. So ito sa mga bodybuilder practice kasi tatlo yan: high protein intake, maganda ang protein for muscle growth. Totoo yan, maganda talaga. Importante yan sa atin yung protein talaga kasi since yun kailangan talaga natin ng protein, support talaga yan sa ating muscles. Okay, so pero kapag sumobra, magiging excretion lang excessive protein intake, common yan in the bodybuilding can put a strain on the kidneys. So delikado talaga mga kabisdak, no? So yan, dehydration nagkukos din ng stress sa kidney, lalo na kapag kulang tayo sa tubig. Totoo yan. So kailangan talaga kasi lalong pag mataas yung protein intake mo tapos kulang ka sa tubig, parang stress yung kidney natin kasi yun yung organs na sumasala. Okay, sumasala sa lahat, nagfilter sa lahat. Kidney talaga number 1, lalo sa protein. Pag sobrang dami na ng protein, hindi na niya kaya i-filter, so dumadaan siya ngayon sa ihi, so hindi na talaga kakayanin ng kidneys. Okay, like food supplements like what I said, hindi lahat pare-pareho ang content or substance ng supplements. Yes, totoo yan. Particularly those containing high dosage of certain vitamins or minerals called potentially have adverse effects on the kidney function. Okay? Ang iba't iba namang hindi lang naman about dun sa sobrang taas ng protein yung magkakaroon ng kidney problem. Maraming factors mga kabisdak. Okay, so yun, si Jeremy Footbin talaga sobrang talaga. So kidney cancer is stage 1. So tulad ng high blood pressure, ibig sabihin mahihina. Pagka gano'n na mangyari, mahina na yung kidney natin, meron na tayong high blood pressure, marami ng lalo pag hindi lang sa sa mga bodybuilder na nagte-take ng mga high protein or pwede rin to sa mga nag-smoke, ganyan, nagkakaedad na, may mga family history. So yun nga, sabi ko, mas maganda pa rin kung ikaw ngayon nag-gym, mas maganda pa rin talaga yung natural. Kaya naman natin kasi hindi lang naman doon nagkakaroon ng cause, marami din nagkakaroon ng mga kidney failure tulad ng paggamit ng steroids. Hindi naman masama talaga. Siguro para sa akin kasi since nakagamit man ako dati, pero syempre tinry ko lang kung talaga. Pero nga, hindi ako hiyang kasi nagkakaroon ako ramdam ko nagkakaroon ako ng heart problem. Tapos yun, unti-unti nga naramdaman ko na rin kidney. Magkakaroon kasi delikado talaga yun. Tapos napakadumi ng liver natin. Kaya nakikita niya mga kabisdak, yung mga magagandang katawan, ang daming tigyaw sa likod. Hindi na kasi yan na-filter ng liver at kidney, kaya lumalabas sa katawan natin. Kaya yun, nagiging maraming acne sa likod. So ganun ang mangyayari. So maraming cause na pwedeng magkaroon ng kidney problem.
Yun, pag gumagamit ng gamot, nag-oral, tsaka yung injectable. So, yun. Grabe, no? Si sana magiging maging okay. Cancer lang naman. Ang cancer, walang namatay sa cancer. Basta yun, maagapan ka agad at hindi kumalat. Okay, so yun lang. Mga kabisdak, at sana at may nakatulong lalo sa mga nag-gym. Natural lang tayo, mas okay. Kaya naman kunin sa pagkain.